the president is not really yung sabihin mo abusado. It would not be a fair comment na hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. But I seldom mention the names of the other side of the fence. But dito wala kasi akong na wala man tayong, there's no reason for us to be scared or oppression. Kasi wala man akong nakikita na yung tendency of a president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. So, in this coming election, I hope that the president, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko nga, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong yung na huwag kayong pumasok sa takutan pati yung sa violence. It's not good. Let us keep democracy as was handed down to our parents. Yung i-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Although in the course of time, it was not really perfect. Pero we'll be able to maintain this kind of environment politically. So we try to maintain that kind of, whether we are the ones in power or opposition tayo. Sana si Presidente Marcos would say to it that wala lang yung vote buying, wala yan talaga na. Kasi yung vote buying is really out of the, hindi natin pwede pakialaman yan eh. You cannot control it in a way, so what would be the point in making so much noise? It would just magsamang loob ka lang. But pero yung mga violence, terrorism, ayan ang hindi pwede. And I'm sure that the President, Mr. Marcos, would not allow that. Politiko siya at dumaan siya ng mga ganun eh. So, let us go back to our respective territories and start to organize. Mahirap mag-organize pag walang pera. So, ang PDP is shoestring budget talaga to. But whatever na makuha namin na malaki, kung may magbigay man, gaya ng mga negosyante, we will share with you whatever ibibigay namin sa taas. Yung mananalo na, kagaya ni Bongo pati ni Bato, wala, hands down man ito sila. So wala na itong tsaka sila ang dapat magbigay sa atin, si Bongo ang magbigay. Alam ba ninyo na pinakamalaking printing press sa Mindanao, Kibong? Kaya yung mga campaign materials inyo, para hindi kayo gumbastos, ibigay mo na kay Bong. Kaya na niya yan. Mga
mga sample ballot na gano'n. Pagkaya mo lang yan. Kaya di mo yan. So, wala man ako dito kung ang pinag-usapan ninyo. I was not around to hear and listen to what was going on earlier. But I suppose that you were talking about what was really good for the PDP. Ang PDP naman hindi masyadong malakas. But over the years, from yung medyo struggling, we are now kung ano pa, by analogy, yung aeroplano medyo nagka-take off na, pero hindi pa talaga nagle-level yung, but nag-struggle ang PDP. But over time, nandiyan kayo, yan, si Bebot. Kaya kailangan mag-ano tayo ng mga senador talaga. We need the senators. Kailangan tayo ng senador. Anyway, mag-ikot man kami. I hope that I will have the money and the energy to go around the country. Mga key cities lang siguro. Hindi ko kaya matanda na ako. Para naman maano yung partido natin. Mabisitahan lang ng lugar. So, yan lang ang ko. Pero wala tayo. Unless yung mga kilala ninyong mga negosyante. Pero wala tayong big contributors. I don't know this time. Kasi medyo baka marami na kasi ang PDP, senador pati congressman. And business may want to look at us differently this time. Na parang we are a critical factor sa ating political life sa Pilipinas. Yan naman siguro ang maibigay ko sa inyo na mensahe. Unless of course, kung may itanong ninyo, mas mabuti pa masagot ko. Kung sino yung finance officer natin, pag-usapan pa namin dito sa taas kung sino talaga. Wala man sila dito lahat. But we might makaraise tayo talaga ng kunti. Kasi mahirap magkampanya na walang pera. Talagang pero sa totoo lang, sino bang nag-umpisa na may pera? Pero yung mga may pera talaga, yung mga negosyante. Ako, nagtataka nga ako, until now, it remains to be still a mystery sa akin kung paano ako umabot pagka-presidente. Totoo yan. Totoo yan. Hindi ako talagang natulog ako when I look back sa buhay ko. Hindi ko talaga alam kung paano ako naging presidente.
Kung pera-pera, wala talaga. Wa- Kung sabihin mo lang pera pang kampanya at buong Pilipinas, wala. Wala talaga, sa totoo lang. But suddenly, I found myself governing the country. Tandaan ninyo yan, baka maabot kayo ng ganun.